Ano ang tunay na dahilan ng pag-alis ni Janelle Jamer sa kontrobersyal na noontime show ng kabilang stasyon? Una niyang pinamalita na nag-resign siya sa naturang show para i-pursue ang singing career sa Amerika. Ngunit ilang buwan nang nakalipas ay hindi pa rin umaalis ng bansa ang TV host. Lumitaw tuloy ang mga usap-usapang may mas malalim at nakakaintrigang dahilan sa likod ng paglisa ni Janelle Jamer sa kanyang dating show. May kinalaman kaya ito sa pagkakalink niya sa controversial TV host na si Willie Revillame? Ngayong hapon, magsasalita na si Janelle Jamer. Live, tutukan mo! Hindi naman nilubayan ng intriga si Gretchen Barreto kahit na nung umalis ito patungong Amerika para samahan ang kanyang partner na si Tony Boy Cojuangco na nagpa-opera doon. At ngayon, sa kanyang pagbalik, una ang Showbiz Central sa pagsalubong sa laging kontrobersyal na aktres. Mula sa matagal na pananahimik sa mga negatibong balita laban sa kanya, Gretchen may mga pahayag na dito lang unang masasaksihan. Gretchen Barreto finally says her piece. Tutukan mo. Alright, magandang hapon sa inyong lahat, mga taga-Showbiz Central dito sa studio at ang mga nanonood sa kanilang mga bahay. Welcome back, mga taga-Showbiz Central. At syempre, ang nanonood sa GMA Pinoy TV, mga kapuso natin abroad, welcome to Showbiz Central. Wait, before anything else, can I greet you? Today po talaga ang Actually, araw. yesterday, 07/07/07 is my 34th birthday. I'm already 3 plus 4 is 7, and now I'm in GMA 7. Pero- So, I think this is your lucky year. Oh, tumaya nga ako sa loto eh. Sana Swerte manalo ka. daw. Oh, at yung mga binabati ko rin ang mga kapuso natin na nakikinig sa DCBB. Ayun. Yes, and today is the real birthday of our director. Direk Rico Gutierrez, happy birthday, Direk Rico! We love you, Still Direk. very young and very fresh, Direk Rico Gutierrez. Kaya naman ang regalo natin kay Direk Rico, or actually handa na rin namin to ni Direk Rico dahil birthday namin dalawa, ang episode natin ngayong hapon. Simulan na natin mga kapuso sa iyo, Miss Pia Guanyo. Ako ba? Isang buong Ang linggo, mauna? ikaw ang laman ng mga tabloids at mga broadsheets. Mga headlines. Oo, naloka ako. Ano ba talaga, Pia? Magsasalita ka ba tungkol sa allegedly may kasama daw na ibang babae si Bossing sa isang lugar at break na daw kayo? Ano, At may sweet? mga nakarinig daw sa pag-aaway ninyo sa iyong condo. You know, it's not, hindi ko naman talaga gawain yung mag-volunteer ng impormasyon, especially if it's personal. But I realize that I'm here in Showbiz Central at wala dapat sinasanto dito sa ating show. Totoo yan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Kaya Correct ka dyan. mamaya po, lilinawin natin lahat ng mga katanungan mo, Sweet, at lahat ng Okay. mga katanungan mo, Raymond. Yes. Sasagutin ko yan Live lahat. na live. At ito Okay. pa, meron tayong footage exclusive ng pagbabalik ni Gretchen Barreto in the country. Ang una niyang Yes. media appearance pagkatapos ng scandal nila ni John Okay. Estrada. So, she may have answered a few questions. This is also the first time that she's going to talk. Ako, ito ang dapat tutukan ninyo mga kapuso. May interview ko po mamaya si Miss Janelle Jamer. Nagtataka ako kung bakit dito siya Showbiz Central siya magpapa-interview. Ang masasabi ko lang po as early as now, kinakabahan po ako sa mga bagay na maaari niyang sabihin. Tutukan niyo yan. At ito pa ang isang exclusive live na live fresh from the US, Mr. Ogie Alcacid. Sasagutin na ang ilang issues tungkol sa kanya. Panoorin niyo po. Tutukan mo rin ang pagbabalik Pinas ni Ogie Alcacid. Naging mas open sila ni Regine tungkol sa kanilang relasyon nang nag-concert tour sila abroad. At sa pagbabalik ng singer-songwriter, ano ang mga bagong pahayag niya at handa na ba siyang makilala ang #1 fan ni Regine na sikat sa internet? Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ika'y magkasama. Ogie meets Jason live. In fairness kay Jason, if you close your eyes, Mabukas ni you Regine, would ano? actually think na si Songbird ang Oo. kumakanta at Mamaya- bumibirit. Baka malito si Ogie mamaya kung kaninong boses ang pakikinggan. Okay, but right now, let's welcome our central jury consisting of the very controversial Mo Twister and the You. one and only Miss Rufa May Quinto nagbabalik. Alam mo nyo guys, hindi na kami makaaway.
We're best friends. Nag-date pa nga kami Oh, kagabi. pero last I'm sure. week, nakaupo kayo sa love seat. Ngayon, separate chairs na. Meron bang nag-transpire between last week's episode and this week? Hindi, di ba? Peachy, kwento mo. Kasi Close na last tayo. week it was Close medyo na tayo. sour. That's right. We're friends na. We're friends na. Yeah. Starting Today. today. Alam mo, tama naman. Ayun lang, nung umupo kayo dyan ay friends na ulit kayo. Yan, Ganun. tsaka bagay Then, sila. Yesterday, Bagay kayo, Oo, pareho kayong nag-date. controversial. Tapos Kasi nag-date kami. realized- Nag-date kami kagabi. I realized wala naman choice, di ba? Binabayaran. Hindi, okay na rin, Hindi. di ba? Peach, other than that, break na sila ni Janet McBride, break na kayo ni Eric. So walang masama, mag-date kayo. That's right. Why not? That's right. Diba? Yes, Oh, may- Ano ba yun? Everybody's Pa ako gotta move ready. on. Sige na, Rufa sige na. May. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Pero Sige. eto po bukod po kay Gretchen, ang daming dumating dito sa bansa. Sobra, this is it. Ogie Alcacid and Martin Rivera rin po. Straight from Las Vegas, pupunta po dito at haharap sa ating central jury kay Rufa May at kay Mo Twister. Yes, Pero eto Mr. ho- Martin Rivera live here on Showbiz Central. Eto nakakaloka, inaabangan to lagi ng mga kapuso natin, ito mga horror stories natin. Isa na naman pong nakakalokang karanasan na naganap sa isang aktor, host, comedian. Nako, abangan nyo yan kasi parang may mga sumusunod daw sa kanyang mga espiritu. Spirito na ng dalawang bata. Nakakatakot. And anywhere he goes, sumusunod tong mga spiritong ito. We're gonna get down to that story mamaya. Alright. Alright, so Ay, eto, manoodin natin yan. ang akala ng TV host, makakatakas na siya. Dati, kahit saan ako lumipat na bahay, napunta ako ng Marikina, nagbabasa ako ng dyaryo. Nakita akong bata na, kamay lang, hindi ko nakita yung bata, nakasampa yung kamay sa may pintuan yung screen. Tinatakbuhan ng TV host ang magkapatid na kaluluwa na di umano'y sumusunod sa kanya. Dalawa sila, yung babae, mga ganito siyang kaliit. Buhok niya, parang, China, pero mahaba. Katabi siyang lalaking bata na ganun din ang hair, singkit sila. Dumulog ang TV host sa Showbiz Central na siya namang nagpatawag ng isang psychic. Natuntun ang mga espiritu sa lumang bahay na ito. Ano ang misteryong bumabalot sa lumang bahay? Bakit sinusundan ng TV host ng kaluluwa ng mga bata? Ang mga nakakapangilabot na detalye, tutukan mo. Ayan na naman yan. Alam mo, kinikilabutan ako kasi kaibigan ko tong aktor na to, tong TV host na to. Abangan po ninyo yan. And he's not one to be very superstitious. Oo, at saka hindi ang gimmickera tulad ng ibang artista na keme nakakakita ng multo para pag-usapan. Kaya abangan niyo po yan, tutukan niyo po yan. Samantala, Mon, Yes, I would like to greet our studio audience, mga nanalo sa LSFM promo natin. Welcome to Showbiz Central. At ang mga nanonood sa bahay, pwede kayong maging home viewer jury. And you can text your message or comment. Isend lang yan sa 2344 para sa Globe, Sun at Touch Mobile. First, you have to type Showbiz space your question or your message at isend sa 2344 para sa Globe, Sun at Touch Mobile o 367 naman para sa Smart at Talk and Text. We'll be waiting for that at makikita niyo yan on the bottom of the screen. Yun. Hot na hot po ang pagbabalik ni Gretchen Barreto dito sa bansa. At susunod na po yan dito sa Showbiz Central. At eto pa po ang kailangan nyo tutukan dahil nasa Showbiz Central Let kayo. me entertain you. Ito ba ang mga dapat mong tutukan dahil taga Showbiz Central ka? Umalis na ba ng Las Vegas ang Concert King dahil nalulugi na ang mga shows na doon? Martin Rivera speaks up live. Jolina Magdangal at Julian Santos nag-iinggitan? Richard Gutierrez at Era Madrigal lilipat na rin ang stars ng Lupin live. At may bago na raw dinidate si Bossing. Pia Guanyo, magsasalita na, live. Susunod na, sinulubong ng Showbiz Central si Gretchen Barreto pagdating niya mula Amerika. Tutukan ang una niyang pakikipag-usap sa media mula ng controversy nila ni John Estrada. At exclusive, Jen Rosendal na aksidente. Bigla na lang nagising ako, lumilipat-lipat na ako sa kotse. Hindi pa nagpapakita sa publiko si Gretchen Barreto matapos kumalat ang much talked about kiss scandal niya with John Estrada. June 25 nang nabalitang bigla ang tumulak si Gretchen papuntang States kasama ang longtime partner na si Tony Boy Cojuangco. Kailangan na raw kasing maoperahan si Tony sa kanyang lumalalang sakit sa lalamunan. May balita pang leading to throat cancer na raw ang lagay nito. Nag-send pa raw si Gretchen ng text messages sa mga kaibigan niya asking prayers for Tony.
Thursday, July 5. Madaling araw pa lang ay nakatutok na ang Showbiz Central sa airport. Ito raw kasi ang araw na darating mula Amerika sina Gretchen, lula ng Philippine Airlines Flight PR-105. Bandang alas 7 ng umaga, lumabas sa gate ang aktres kasama si Tony Boy. Eksklusibong nakuna ng Showbiz Central ang kauna-unahang interview ng aktres after the controversy. He's okay. We're home. We're happy to be home. Kamusta na nga ba ang lagay ngayon ni Tony? He's okay now. He's okay now. So, salamat sa lahat ng mga prayers ninyo. Salamat. Pagod lang talaga kami. Sa Stanford Hospital sa San Francisco, isinagawa ang successful operation ni Tony. Ayaw nang idetalye pa ni Gretchen ang anumang plano nilang dalawa ngayon. We'll let you know kung anong mga susunod. But right now, we really just need some sleep and some food to eat. Thank you. At tungkol sa lagay niya matapos ang matinding skandalong kinasangkutan niya, I'm better. I'm better now. Kumusta kayo together? Okay. Thank God. Thank God. Give me a break just now. Thank you for message lang sa Oo nga naman, let us give Miss Gretchen a break. Ayan, Sir Tony Boy, get well soon po. Alam ko po, meron pa po kayong another operation. Ayan. Ako po si John, Lapus po ang apelido ko. Ayan. Okay naman na pala si Boss Tony Boy. Ang tanong, okay na kaya si Jen Rosendal matapos itong muntik nang maaksidente dahil nagmamadaling pumunta sa isang taping? Nakakaloka. Panoodin niyo to. Martes, nanganib ang buhay ni Jen matapos mawasak ang buong passenger side ng sasakyan niya sa isang aksidente on the way sa taping ng QTV show na The Sweet Life. Actually, tulog kasi ako eh. Tapos, nga ako, lumilipat-lipat na ako sa kotse. Tapos, naramdaman ko lang yung lakas ng impact ng ganun, ng jeep. Jeep kasi, pampasahero. Tsaka yung Land Rover ko. Tapos, sumabog yung gulong. So, gumaganyan-ganyan yung kotse. Feeling ko nga matutumba kami. Eh, sa awa ng Diyos, hindi naman. Doon sa driver, ng investigation ng police, ito daw, mabilis yung takbo, overtake siya. And then, nung nagpreno daw yung jeep, ay sa bilis siguro ng takbo nito, parang rumampa, nag-U-turn siya, kaya pumutok yung goma. So, nung namang pinuntahan namin, left side ng kalye. Luckily, ilang pasa at galos lang ang natamo ni Jen sa nasabing insidente. But more than the physical, mas masakit kay Jen ang tromang idinulot sa kanya ng aksidenteng ito. Trauma ako eh, nagalitan ako sa driver ko. Wala, never ko na-experience. Tapos, ang kawawa pa dun, kasi yung taping ko pay after, friend. So, ako naman, para hindi ako mapagastos, nagdala lang ako pang gas. So, yung gusto ako magpa-check up kasi yung sakit ng katawan ko, hindi ako nakapag-check up. Kasi wala akong dalang pera. Oh my God, ang cheap ko, diba? Pero wawa nga ako, hindi ako nakapag-check up. So, tiniis ko, tapos nag-ayos kami ng pulis. Umiyak ako kasi di natuloy yung taping ko, ang sakit-sakit ng katawan ko, tapos nasira pa yung kotse ko. Maayos na settle ni Jen at nakabangga ang jeep ang naging damages sa tulong ng mga pulis. I think both may kasalanan. Yung driver ko, kasi kahit papano nasa counterflow kami. Pero nakaiwas naman kami, so parehas may kasalanan. At dahil sa insidenteng ito, napag-isip-isip ni Jen to take it slowly next time. Huwag na magmamadali. Hindi na ako mag-overtake. I won't risk it na. Lalo na sa mga probinsya, bigla na lang darating mga tricycle, yung mga jeepney. Ayoko na. I'm sobrang pasalamat lang ako sa Diyos na hindi ako pinabayaan na lumusot sa windshield, diba? So, I'm still blessed. This just in. Inamin ni Jen na hindi insured ang kotse niya kaya siya ang sasagot sa lahat ng gastos sa pagpapagawa nito. Kasama na ang 2 pintuan kailangan pa niyang bilhin mula sa US. Fortunately, naka-insure naman ang jeep na nakabanggaan ni na Jen kaya wala siyang anumang kailangang bayaran sa damages na naidulot ng aksidente dito. tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Ang pagmulto ng 2 bata sa isang TV host. Ang paghaharap ni Ogie at ng #1 fan ni Regine.
live. At ang statement ni Pia Guanyo tungkol sa relasyon nila ni Vic Soto, exclusive. Susunod na, ano ang kinaiinggitan ni na Julina at Juday sa isa't isa? At umalis na ba ng Las Vegas ang Concert King dahil nalulugi na ang mga shows niya doon? Martin Rivera, live. Ang di matinag na Concert King, iniwan ang namamayagpag na karir sa Pilipinas ngunit ngayon nagbalik muli. It all seemed to go well nang subukan niyang i-conquer ang concert scene sa Las Vegas hanggang sa tinakbuhan daw siya ng kanyang concert producer na si Gene Gamalinda. Ang tanong, ang homecoming bang ito ay indikasyon na gusto na niyang manirahan dito with Katrina Ojeda and his son Santino? Ipapakilala niya ba ang anak sa ex-wife na si Pops? Na-traumatize ba siya sa dagok sa kanyang karir kaya siya umuwi? Nandito ba siya upang patunugin na ang wedding bells nila ni Katrina? He's back, he's home, and he's here. Live, Mr. Martin Rivera. In the hot seat ngayong hapon para humarap sa ating central jury na sina Rufa May Quinto at Mo Twister, fresh from Las Vegas, Mr. Martin Rivera. Yes, finally. Welcome to Showbiz Martin, Central. I'm not worthy. Thank you. This guy, I idolize this guy so much. So medyo Mo, you should kinakabahan ako. aim higher, Mo. Oh my Aim gosh, you're at the higher. top. You're at the Ako top. Are you lalo, ready, no? Martin? Ready, go. Okay, so Hot seat to, hot seat. Hot seat to. So alam na mga tao na medyo may nakaproblema ka in Las Vegas with the Yes. producer, tinakbuhan ka. How much money did you lose, Martin? Actually, I didn't lose a thing because I was never paid. Also, well, So, in theory, how get much mo? did they not give you? In theory, I could have earned a lot of money. How much is a lot? We need a number. It's a number I cannot really reveal. I'll do the exchange rate in my head. Kasi we can sabihin mo No, in it's not dollars. that because there's a lawsuit and all of this. Oh, really? So they're asking us not to talk about it so So na much. your producer na tumakbo si Gene, sinabi niya the reason why tumakbo daw siya kasi you're laos na. Yeah. Which is not possible because this man is so Laos na ako, supremely pare. talented. Hindi na talaga Pero ako. how do you feel about yung sinasabi niya? I've been called many things, but Laos I've not been called yet. But ang problema dito, yung producer, siguro was not aware na napakabigat ang role ng isang producer, financially especially. So, he also said he bought the room, he built the room, which cost $32 million for me. Wow. So, but that's not the truth. You can ask anybody. Many people are suing him now. So. Now, are you back now sa Pilipinas dahil for work now? Or No. you're, no? Well, I don't have any work except for TV shows like this, but I'm here to celebrate the birthday of my boss, of Smart, and also to celebrate summer Oh. with the So, kids. anong reason, maiba naman tayo maliban dyan sa mga demandahan? Anong reason ba ng pagbabalik mo? Yun, I mean, kasi yung- Papakasal ka na ba? Hindi. Ang bilisan, ang dami agad na. Bakit lumalabas yung- Excited ako eh. Bakit lumalabas yung chismis na yun na kakasal na ako? It's not true. I mean, I don't know. It's the first time I've heard about it. Katrina and I talk about it all the time. We have a baby already. So yun lang ang kulang sa buhay namin. So when can we din. expect it, if ever? This I don't know. You sound like Katrina. Soon, I don't know. But for sure, everybody will know. I'm not So, gonna how hide are it. you, Martin? I'm fine, Rufa. Talaga? Yeah. Sobra? Yeah, Ang cute ng baby mo, ha? I think so. As in, I think he's kamukha mo, adorable. nagpo-posing pang ganyan. Yun, si Santino's very, very fond of the camera. Na, are you here for 1 month lang, you said? Sabi Just mo? maybe 2 or 3 weeks. 2 or 3 weeks? Hopefully a month. Are you thinking about maybe babalik sa SOP? Pilipinas? Are you thinking of moving back for good eventually? Well, this is my home. The Philippines is my home. I was just trying my luck to see if I could be a name in the... I did it 3 years ago at the Golden Nugget. I'm just trying to continue my career. So, medyo nag-bad luck muna yung umpisa ko, but I'm not gonna quit. I'm Hindi not ka gonna naman stop. hindi naman nag-bad luck. Grabe ka. Hindi kasi si Santino, dahil nga nabanggit natin, cute na cute. Sobra. Siya ba ay i-introduce mo na kay Pops? That's why... I don't know if I have to introduce anyone to Pops. I mean, but if she wants, I mean, we're good enough friends to be able to, break But bread together. Right, and I've heard Yeah. si Pops may picture ni Santino sa cellphone Yeah, I niya. So I'm always sure... send her. I'm the one sending her all the pictures and I saw it Or Ang texting dami each super other. posing yung bagets. he Sabi ko, ba't loves the ganyan camera. grabe? Wow. Parang si Hindi Martin. shy si Santino. Hindi shy. Okay, Martin, as we sinabi ko kanina, I'm such a big fan of yours. What's next for Martin? What can we expect? What can I expect from the great Martin Rivera? Well, I'm celebrating my 25th year in show business. So Sabay kayo ni Pops? Orders. no, I'm July 5. Meron siyang concert sa... Pops is December. So medyo I'm older by a few months. Talaga? Yeah. So Happy I'm doing a anniversary. new album. Thank you, sweetheart. I'm doing an album. Okay. I'm recording an album while I'm here. I'm doing a private show, and
coming out on television and seeing old friends and family. Okay, well, congratulations That's on the plan. Congratulations on your Thank you family, so on your much. career. Thank Thank you you. so much, Pia. Martin. Martin, it's so nice to see you You again. gonna stand or sit? I Sit. think I will stand. Okay. Because Katrina is with you on this trip, right? Yes. Okay, so behave. I'm behaved. First of all, welcome. Nice to see Thank you you, back. sweetheart. Thank I'd you. like to ask the central jury on your behalf. Do you guys think na worth it naman yung naging pag-iwan ni Martin ang karir niya dito sa Pilipinas? Para to take the risk and do the shows You know, in Las ako, Vegas? sa opinion ko, walang risk eh. When you're Martin Rivera, you can go anywhere you want and you can come back to the Philippines and still have a very good career. Kasi Sarap. you can't go wrong with this guy's voice, no? With this guy's attitude, his showmanship, super complete package. So I think kung if Martin wants to leave for 10 years, he comes back, he's still gonna be Martin Rivera. Yeah. His concerts will still be sold out. His albums will do I very think we well. should ask him for funding. Yes, I think Actually- so. No, But you know, really. Mo, but this whole mission of mine is not about me. I'm doing this for the Filipino artists, for the Filipino people of the world. So alam ng buong mundo, napakagaling ang Pinoy. That's what I'm doing. Yes. Very good, At very mga good. kapuso, magiging very busy po si Martin when he gets back in the States. Yes. And correct me if I'm wrong, September 29, you'll be at the Groove in Anaheim. Yes, at the Grove at Anaheim. I have a show that Grove. will raise money for the San Lorenzo Church. And then October 7 at the Starlight Theater in Balboa Park in San Diego. I thought it was Grove. And no, it's just fine. October 14 also in Cerritos. So Oh, wow. all That- fundraising, that Filipino raising doon. money. Nice to see you back, Martin. And It's great to be back. I really hope Santino gets well. Thank you. I heard that he's he sort of got under the sick. weather. And Oh, Martin. Sumingit Got very talaga sick. ako eh. Yes, darling. Hindi, we miss you here talaga. Thank I you. miss I miss you guys too. And I'm so happy to see. Talaga nagbigay ng emosyon na sarili, no? Hindi, kasi last month, we were talking. Thank you sa perfume na binigay mo. Uy. Cologne. Yeah, he gave me a cologne. Tapos sabi ko sa kanya, you know what, Mart? I think you should stay here kasi everybody misses you, everybody Thank loves you. you. And That's you're sweet of the you. king, di ba? Thank you, The Rufa. king. And thank you to Showbiz Central. Thank you very And much. say hi to Katrina for I'll me. do that. Thanks, Mo. Thanks, Peachy. Thanks, Mo. Mamaya po, tutukan nyo to dahil taga Showbiz Central kayo. Kasama po natin si Richard Gutierrez at si Era Madrigal. Live na live. Huwag po kayo aalis. Woo! Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka ang pagbabalik Pinas ni Ogie Alcacid. Naging mas open sila ni Regine tungkol sa kanilang relasyon nang nag-concert tour sila abroad at sa pagbabalik ng singer-songwriter. Ano ang mga bagong pahayag niya at handa na ba siyang makilala ang #1 fan ni Regine na sikat sa internet? Live na live! Susunod na! Richard Gutierrez at Era Madrigal, live! Gitan sa pagitan ni na Jolina Magdangal at Judy Ann Santos. Inamin nila ng harap-harapan. Sa aking panayam sa magkaibigan na parehong bida ng horror movie na Ouija, pinaamin ko kung ano ang kinaiingitan nila sa isa't isa. I confess, suduktungan niyo itong dalawa, one particular talent ng isa na gusto nung isa, meron din sana siya. Ako muna talagang meron cooking. Kasi ang galing niya talaga magluto eh. Yung syempre yung pagkanta niya. Ay, Ayan na yun. At saka, ako frustration ko talaga maging singer. Sabi ko nga pag namatay ako, next lifetime, boses na lang ako. Gusto ko boses na lang ako. Ito, I Ayun. confess, particular gamit. Ako siguro yung sasakyan niya. ako siguro yung condo. Yung condo mo. Okay. Kasi never ko okay. na-experience nung parang humiwalay. Tapos parang noon ko pa talaga iniisip na ano kaya kung may sariling condo, ganun. So parang ang sarap din ng feeling na Kasama ka ng ganun. nanay at tatay mo ba? Oo mula umpisa eh. Achievement nung nagawa na ng isa. Siguro yung awards na nakuha niya sa acting. Parang hindi lahat ng mga pwedeng artista ngayon makakuha ng talagang madaming Best Actress Award. At tuwing makakatanggap siya, talagang proud na proud ako for her. Ako yung lahat ng na-achieve niya as a singer. Kasi not everyone can, reinvent yourself. Parang siya yung batang version ni Madonna na yung achievement niya na kahit gano'n siya kalaking artista, yung band niya sa pamilya niya, andun pa rin. Matatanda ang contemporaries, ang dalawang star na halos sabay sumikat, ngunit pilit naman pinag-aaway. At sa muli nilang pagsasama sa pelikula, pagkatapos ng mahabang panahon, binubuhay na naman ang rivalry ng dalawa dahil sa isyong inggitan at di raw pagkakasundo sa billing. Alam mo, may mga effect ba yan?
Hindi ko kasi alam Ako eh. kasi di ko naiintindihan yung Oo. billing-billing. Ang importante, kasama kami sa pelikula. Yes. We have different stories. Bawat isa sa amin, hindi mabubuhay yung storya nung wala yung isang storya sa amin. July 25 po, Ouija, sana panoorin niyo po. Magandang pelikula at may matututunan po kayo. Directed by Topelik. Alright, huwag niyo pong kalilimutan to catch Ouija, Judean Santos, and Jolina Magdangal. Samantala, kasama po natin ang isa pang hit na cast ng Telefantasyang Lupin. We have Richard Gutierrez, Era Madrigal, and Katrina Halili in the house. Hello. Magandang hapon. Magandang hapon po. Hey. Hi. This is your first time here, Richard, no? First time sa Showbiz Central. Yes, and welcome to Showbiz Central. Of course, we got to greet Era. Happy birthday. Ay, thank you. And meron daw mga changes na mangyayari sa Lupin, Richard. I can't imagine why, pero Lupin is doing so well. Meron po. Kasi maraming mga bata hindi nakakapanood ng Lupin. So agahan na namin yung time slot niya. Pagkatapos ng mga mata niyang hilita, Lupin na po kagad para po sa mga taong natutulog na at late na at may pasok pa the next day. Mas maaga na po ang Lupin, mas makapanood niyo na po ng mas maaga. That's great news. Great news talaga. And so many changes are happening to your lives. First of all, Richard, I hear that you are now an avid environmentalist. You recently joined Greenpeace. Can you tell us Yes. about your involvement at kung Well, tungkol saan I'm ito? still new in the group and I'm learning more about it. And it's really a long journey for me, but I'm ready for whatever happens, and I'm looking forward to working with Greenpeace. But my main objective is to really create awareness to the Filipinos and the youth especially regarding the climate change and Global warming. global warming and environmental problems. And I think that's going to be the major concern of this generation, and I just want to help out. It's always good when an idol of the youth like yourself pushes for civic consciousness para sa mga kabataan natin. And that's a very worthwhile effort. Si Era naman, how's your birthday going so far, Era? I hear na part of growing up ba yung nagkakaroon ka na rin ng kissing scene sa yung mga Actually, 22nd shows? birthday ko on 25th. And it was my first time to have an on-screen kiss. Tapos, yun, sorry. Kilig na kilig ka daw. Kilig na kinakabahan. Sobrang kilig. tense Kilig na na inig. Mixed emotions, ganun. As in, sobra. Diba, sorry. Bakit naman Kinilig ka ba talaga? But you guys are very close, no? So parang, bakit may konting kilig factor yung dapat na trabaho lang, Era? Hindi, it's work. Pero syempre, Richard yan eh. Naks. Kasi Richard Yan ang Gutierrez. gusto ko sa... Hindi kaya dahil may konti kang crush kay Richard Gutierrez na lahat Nako. naman yata ng Slight. babae. Slight. merong, Ganun. So, Baka magaling si Tita Annabelle sa akin. Natatak. Yun, speaking of Tita, sorry, my mind's flustered kanina. Thank you. Sobrang thank you nga pala for like all the blessings you've been giving me as in sa lahat ng support yun. yun na nga daw ang malaking hadlang sa iyong pagka-crush kay Richard, si Tita Annabelle. Totoo nga ba yun? Yeah, baka magalit. Ay, nako, day. Ganun, baka magalit si Tita. Huwag na lang. Baka mamaya ka na yung next subject matter namin. Oo nga, huwag na, ayaw. Pag bumalik siya dito sa Showbiz Central. And Katrina, the never-dying issue about you and Christine, I hear, natuldo ka na daw ang so-called away ninyo. Paano to nangyari? Nung nag-guest ako last week dito, sinabi ko na aayusin ko na. Nakakatawa. Charge, she was really in tears. Nakakatawa naman na talagang pagkatapos ko talaga dito, tinext ko talaga siya. Sabi ko, ayusin na namin, gano'n. So, ayun naman, nakakatawa kanina. Sobrang okay na kami sa SOP, magkasama kami. It started because of all these comparisons, Oo, tapos hindi kami Between nagkikita, tapos hindi kami nag-uusap, parang ganon. So, feeling niya parang inaaway ko siya. Hindi nga, parang kapatid talaga turi ko sa kanya. Kaya lang yung mga issues na pag-aaway kami. Pero gusto ko batiin si Direk Rico Gutierrez. Yun na. Happy birthday! Happy I love birthday, you! Birthday, Direk Rico. Happy Let's birthday, Thank you, Direk. Very Dr. guwapo. Bello Forever Flawless, Dr. Kelsey. Sumasegoy. Dahil nasingitan niyo ako doon, And she is coming out in her very first FHM cover. Anong advice na naibigay mo kay Christine about it? I saw the video during her pictorial. Nung Sexy niya. She's looking really good. Nung nag-pictorial siya, bago mag-start, sabi niya,
pinagre-rest nga daw siya kasi parang medyo kinakabahan siya. Sabi ko, relax lang siya. Tapos kapag mag-start na yung shoot, kailangan, i-feel lang niya, kunyari, Diyosa siya. Ganon. Para maganda lumabas, Wow, yun ba yung diba? motivation mo? Ganon. Kaya back-to-back years, Correct. Ay, naku, yung like a true Number one. professional, nalaman diba? na nila yung secret ko. Number 1. Nako. Spoken like a pro. As only the sexiest woman back-to-back can say or can give, diba? Eto, si Chard, we know that you're very good friends with Angel and we know na marami ng intriga ang naglabasan tungkol sa kanya. What kind of advice as a very good friend of hers, you've worked with her many, many times, ano yung pinaka-advice na may bibigay mo sa kanya in these trying times? Advice? Ayoko kasi nagbibigay ako ng advice. I'm just here for... Naks. Yung music! May Biglang ganun. pasok yung music. Thanks, Direk! Okay. Hindi, I'm just here as a friend. Kung kailangan niya ng kaibigan, nandito ako. Pero I don't want to give unsolicited advice naman. I just feel na let's just give Angel her own time. You know, napapagod din kami mga artista and yung mga naninira sa kanya pwede tigilan na kasi napakabait na tao ni Angel. Yun, tigilan lang natin yung paninira sa kanya. Yun lang para sa akin. I think knowing na you're just right behind her in every ordeal will give her enough confidence. Yes. Chard, Katrina, and Era, thank you so much for coming over to Thank you. Showbiz Central. Thank Good you. luck on the new time slot. I'm sure lalo pang tataas ang ratings Thank you, niyo dahil... thank you. Abangan niyo po Lupin, Monday, after ng mga Bukas na, mata ni after Angelita. mata ni Bukas na po Angelita. yan. Bukas na po yan. And sa mga taong gusto pang matuto more about the Environmental Act, visit www.greenpeace.org.ph. Ayan. Malalaman niyo maraming information dun. Oo, I'm sure maraming kabataan ang magiging curious ngayon, Richard, now that you're part of Greenpeace. And We have to. it's We have awesome to. that you're part it's of it. this generation's time to have To care. to care about the planet and to change their ways. And to get empowered. Yes. Thank you guys. Good luck on Lupin. Thank At you. mga kapuso, don't forget, mamaya po live na live natin mga kapanayam si Janelle Jamer. Malalaman natin finally kung bakit siya bigla na lang nawala sa noontime show ng kabilang stasyon. At ito pa po ang kailangan nyo tutukan dahil taga Showbiz Central kayo. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka ang pagbumulto ng 2 bata sa isang TV host. Ang paghaharap ni Ogie at ng #1 fan ni Regine. Sa habang panahon, ikaw ay magkasama. Live na live. At ang statement ni Pia Guanyo tungkol sa relasyon nila ni Vic Soto. Exclusive. One big decision na pagdesisyonan na rin po ng mga judges ng move na 2 sa kanila ang tanggalin. Yan at iba pang local news, narito at tutukan mo. Cesar Montano at Sunshine Cruz, hiwalay na nga ba? Dahil umano sa kontrobersyal na pagpunta ni Cesar sa isang KTV bar, nilayasan daw ni Sunshine ang asawa. Lalo pang naging maingay ang isyu ng hiwalayan nang umuwi si Cesar sa Bohol nang hindi kasama si Sunshine. Pero sa isang panayam ng Showbiz Central sa mag-asawa, agad nila itong pinabulaanan. Di naman ang klase ng KTV bar lang ang makakapaghiwalay sa amin, sa dinami-dami ng pinagdaanan namin, sa relasyon namin for 8 years. Simply because of the kids and dead na lang ako kasi naman mga tanong mo may mga at hindi ako lumayas. I just want everybody to know that hindi po ako lumalayas. Hindi po kami hiwalay. Hindi po yung maliit na bagay na yun ang magsisira po sa amin. And we love our family, we love our children, and patuloy po kaming hahawak rito sa aming pagmamahalan po. Aiza Marquez, masayang-masaya na sa kanyang career. Matapos palayasin sa inuupahang bahay, mahigit 1 buwan na ang nakakaraan, sunod-sunod namang dumating ang mga proyekto kay Aiza. Higit dito ay nakatagpo pa ng pansamantalang tahanan si Aiza sa GMA. Bagong aabangan drama series na Kung Mahawi Ba ng Ulap, swerte na pabilang ang dalaga bilang isa sa cast. Bali ako yung best friend ni Nadine dito. And store manager nung shop niya. At sabi naman nila, may kanya-kanya naman story at this time. Sobrang saya ko actually after nang nangyari. After nang nanalo rin ako sa All-Star K.
sunod-sunod yung project ko. And parang blessing ba lahat talaga, lahat ng mga dumadating sa akin sa ngayon. So hopefully, magtuloy-tuloy hanggang sa tumagal. Concert ni Christina Aguilera, dinumog ng mga artista. Di alintana ang ulan, nakipagsabayan ang local celebrities sa libu-libong tao na dumalo sa concert ng pop icon sa Bonifacio Global Open Field, Taguig noong Biyernes. Hindi nakaligtas sa kamera ng Showbiz Central ang mga celebrities mula sa mga local diva, sexy actresses, comedians, beauty queen, hanggang sa news and public affairs personalities, political figures, at pati na si Dominic Coangco na anak ni Gretchen at Tony Boy kasama ang kanyang mga bodyguards at kaibigan. Kahit late ako at medyo mainit doon, talaga namang napakaganda niya and she's so good. Sobrang panalo. Ayun. Sobrang galing. Sobra kaming nag-enjoy. Sakto pa yung dating ng ulan. Wala na kaming voice. Sakto yung dating ng ulan last song. Talagang feel na feel namin sumayaw. We love you, Christina! Love you! Tensyon sa dance reality program na Move lalong umiigting matapos piliin ang 12 dancers na pumasa sa mapanuring panlasa ng mga judges noong nakaraang linggo. 2 dancers naman ang pinauwi kanina. Sino sa 10 dancers na ito ang matitira? Sino ang matibay at magkakamit ng karangalang makasama ang international star na si Billy Crawford? Abangan! Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Unang pinamalita ni Janelle Jamer na nag-resign siya sa kanyang noontime show para i-pursue ang singing career sa Amerika. Ngunit ilang buwan nang nakalipas ay hindi pa rin umaalis ng bansa ang TV host. Lumitaw tuloy ang mga usap-usapang may mas malalim at nakakaintrigang dahilan sa likod ng paglisa ni Janelle Jamer sa kanyang dating show. May kinalaman kaya ito sa pagkakalink niya sa kontrobersyal na TV host na si Willie Revillame? Magsasalita na si Janelle Jamer. Live, susunod na. Kontrobersyal ang biglaang pagkawala ng female TV host na si Janelle Jamer sa dati niyang noontime show. At sa kabila ng una niyang pahayag na kusa siyang nag-resign, may mga nagsasabing hindi ito totoo. Bagkos, tinanggal daw siya sa nasabing noontime show dahil na rin sa ilang internal problems sa kanyang iniwang manager at maging sa mismong host ng palabas. Isa rin sa mga dinadahilan ni Janelle sa pag-alis ay ang plano niyang pagpunta ng US, kaya lumabas ang bulong-bulungan na baka buntis ito. At ngayon nga, ilang linggo na mula na magbigay siya ng pahayag tungkol sa mga usaping ito. Hindi pa rin namamatay ang mga issue. At ni anino ni Janelle, hindi pa rin tumutungtong ng airport dahil narito pa rin siya sa Pilipinas. Idinahilan nga lang ba ni Janelle ang pagpunta ng US para makaiwas sa mga intriga? Ano ang katotohanan sa maintrigang pag-alis niya sa dating noontime show? May lihim at mas malalim na dahilan pa kaya ang nagtulak sa kanyang iwan ito? Ang sagot, dito lahat ilalabas ni Janelle Jamer as she goes live on Showbiz Central. Magandang hapon. Ayan, nandito na po kasama ko na ngayon dito sa Showbiz Central. Tutukan po ninyo ito, Miss Janelle Jamer. Magandang hapon sa iyo, Janelle. Hi, good afternoon, sweet. Hi, Ayan. good afternoon ako, salamat. Okay, Janelle, bago kita tanungin, gusto kong malaman mo at paalala sa iyo. At alam mo naman, di ba, na oo, hindi tayo masyadong close, pero kaibigan kong matalik, ang mga kaibigan mo rin matalik. Alam mo yan. So bago kita, kasi nagulat ako nung sinabihan ako ng mga staff na ako daw, i-interviewin daw kita. Sabi ko, ha? Si Janelle mismo? Akala ko nasa Amerika na siya. So bago kita interviewin kanina, ngayon, tinawagan ko lahat ng mga common friends natin. At gusto kong malaman mo na ang alam ko at ang alam ng taong bayan, yun din ang alam nila. So iisa-isahin natin yan. Okay. Una, bakit ka umalis sa Wawawi? Okay. Hindi ko sinabi itong rason na sasabihin ko dahil ayoko magmukhang duwag. Kasi sobrang for 3 years na nasa showbiz ako, tinitira man ako sometimes, pero hindi naman ganun katindi. Pero yung recently, for 3 months talagang everyday, ako yung laman ng diary, yung mga negative issues, kesyo may ganito ako, kesyo ganyan ako, kesyo ganito ako. Ako lang mag-isang lumalaban para sa sarili ko. So, ang tawag to, physically burnout. So, yun, I decided to left the show kasi nga, ang hirap dyan magpasaya. Kung ikaw mismo bothered ka, diba? Alam mo yung... Okay, ano yung particular issue na nagpa-burnout sa'yo? Wala akong alam na... Ang dami eh. Kasi sorry, nalilito ako.
ang ganda-ganda ng karir mo doon. Sikat Oo. ka, may mga fans ka na hanggang ngayon. Ito, mga fans mo dito sa studio. Thank you, Jonas Maski sila Angels. nagtataka, bakit siya umalis? Ano nangyari? Siguro, hindi lang sila naniniwala sa reason na yun. Oo. So yun ba ang totoo, Janelle, na burnout ka lang? Parang, siguro para sa mga fans mo, parang, bakit? Paano na kami? O yun nga eh, maraming ang nagtampo pati sa mga Janelsters, and dami nagtampo nung umalis ako. Pero hindi lang yun, like, meron ding mga nanloko sa akin sa pera. Ang dami. O di more na dapat kang magtrabaho dahil Oo, may pero, nanloko sa'yo sa pera. pero hindi naman ako nag-stop na para mag-stop na ako forever. Kailangan ko lang munang magpahinga, ipahinga yung sarili ko, emotionally and physically, para at least sa susunod, pagharap ko sa camera, okay na ako. Wala na akong mga dapat katakutan sa susunod na kailangan ko muna mag-ipon ng lakas. So klaro yan, desisyon mo ang pagre-resign, walang nag-utos sa'yo. And hindi din ako nag-resign. Sweet. Ano nangyari? Ba't ka Nag-ask lang ako na para kailangan ko po talagang magpahinga. Okay, leave, okay. Oo, leave. Kailangan ko po talagang magpahinga. At talagang ayokong mangyaring magkaroon ako ng bad record na yung trabaho ko naaapektuhan dahil sa mga dinadala kong problema. Alam mo yon? Tapos hindi sila pumayag na mag-leave ka? Pumayag naman sila, kaya nga maganda yung paghihiwalay namin. Okay? So technically, after nitong interview natin ngayon sa Showbiz Central dito sa GMA, there's a possibility na babalik ka pa doon sa show na yun kasi nag-leave ka lang. Hindi ko pa sila nakakausap ngayon. And before kasi, sweet, iba yung manager ko noon. Okay. Iba rin yung manager ko ngayon. Ngayon ko lang Na nalaman, si Mr. C pala na may-ari ng Punchline Laughlay ang manager mo noon. Dati. Okay. He's a businessman. Naging busy rin talaga siya sa Punchline Laughlay Metro Bar. Kaya, being practical, nagdesisyon siya na pakawalan ako para makahanap ako ng manager na makakapagtutok sa akin at mapoprotectionan din ako. So klaro Which yan, is- si Mr. C ang bumitaw sa'yo bilang manager, hindi ka umalis sa kanya. Nagdesisyon kami pareho. Okay, so sa punto na yon, tama ang sinasabi ng mga kaibigan natin. Pero ang sinasabi nilang rason, Janelle, kaya daw kabinitawan ni Mr. C dahil hindi daw siya sumasang-ayon sa mga balita na kayo daw ni Willie Revilla may relasyon. Hindi ganun si tatay. Hindi naman siya makikialam sa personal kong buhay. Hindi ko sinasabi na boyfriend ko si kuya or kung sino man. So pero, boyfriend mo ba si Willie? No. Ibig ko sabihin, parang hindi niya pinakailaman yung mga ganong bagay sa akin. Nagkaroon ako ng non-showbiz. Wala siyang pakialam. Basta inaayos kong nang maayos yung trabaho ko, doon okay siya. Pero dumating na rin sa point na parang sabi niya, kasi meron pa siyang bagong company nga ngayon. So sabi ko, Dad, gusto ko talagang i-pursue yung singing career ko. Sabi niya, sige, para mas maging maayos, maging practical tayo, hanap ka na rin ng bagong manager na sa tingin mo, makakatulong sa'yo. Which is, eto na nga. Si Kakay Velasquez na ang manager mo. Okay, Oo. that's good. Ang gusto kong malaman, saan nanggaling yung issue niyo ni Willie? Niligawan ka ba niya ever? Nag-date ba kayo? Bakit parang tatlo kayong co-host ni Willie? Sa'yo lang na link. Hindi lang sa akin. Pero ikaw yung pinakamatagal, Oo, ako yung pinakamatagal kasi ako yung pinakamatagal doon. Okay. 'Di ba? Ako yung pinakamatagal sa WOW. Ako yung isa sa mga original sa WOW. Matagal kami nagkasama, so hindi mo maiiwasang maging close. Dahil everyday kaming nakikita sa show. And wala akong nakikitang masama kung maging close kami. Nasa sa tao na lang yun kung paano nila bibigyan ng mali siya. Okay. And nung pagpasok din ng isang co-host namin, na-link din siya, na siya naman yung girlfriend. Talaga? Diba? So, hindi naman siguro, parang napaka ano naman kung kailangan ko pang ulit-ulitin at sabihin na hindi talaga. Kasi parang, obvious naman na balita na lang talaga siya. Hindi lang kasi matapos-tapos siguro, kaya... Oo na ngayon, sana matapos na kasi Hindi talaga totoo. hindi naman na nila rin ako nakikita na. Nagkaroon ba kayo ng problema ni Willie? Isa ba yan sa reason? Kung isa pa yan na nag-away kayo ni Willie, kaya ka nag-resign. Hindi kami nag-away. May mga times lang na parang nung lumabas yung issue, parang medyo naiilang. Okay. Siyempre, mahirap kapag hindi kayo nag-uusap sa show, diba? Pero, Ba't kayo nagkailangan? Dahil nga nachismis kayo. oo. Siguro para protektahan na rin ako. Ganun na okay. rin. Tapos, hanggang sa naging okay, nag-usap, na chismis lang naman yan, so wag na lang pansinin, blah, blah, blah. Bago ka nag-leave. Bago ako. So ngayon, magkaibigan pa rin kayo ni Willie? Do you still see each other? Nagte-textan ba kayo? Hindi. Pero hindi ko pa siya nakikita mula nung sa Reno. Okay. Tapos,
yung texting, nag-text si kuya sa akin, hindi lang naman siya. Nung time na hindi ako makakasama sa Chicago, kinamusta nila ako, how are you? Okay ka lang ba? Okay. As a friend. Siyempre, isa pang dahilan kung bakit nagtataka ang pinagchichismisa na kaya ka daw nawala dahil at balak pumunta sa Amerika dahil buntis ka daw. Hindi po. Kaya nga nandito ako. Halata naman. Kasi, tayo. Sexy naman po si Janelle. Ay, She is not pregnant. yan, Klaro nagpapayat talaga ako for 1 month. Nag-gym ako, sweet. Kasi Baka nga, tumaba ka, kaya ka nagchismis na buntis. Hindi kaya oo, ganun. pwede rin. Kasi nung Pasko nga, ang lakas kong kumain. Okay. So, ang tanong ko, Janelle, bakit saan nanggaling yung issue na pupunta ka ng Amerika, katabi kita ngayon? Ito na nga yan. Kwento mo. Nagpaalam ako, sabi ko, magli-leave na muna ako sa showbiz. Tapos, plano kong pumunta ng States at kumuha ng proper visa para doon. Siguro mga 1 year or ano, nung wala pa akong, iba pa yung manager ko noon Pero nung si Ate Kai, nung dumating na si Ate Kai sa sistema ko, sabi niya, hindi ka pwedeng maghintay lang ng visa, tapos mag-show ka doon. Dapat maging visible ka sa TV kasi nachichismis na buntis ka. Correct. So, kailangan ipakita mo na hindi. Kung mag-show ka sa ibang bansa, at least nalinaw mo yung name mo dito. At yun naman, hindi naman siya for good. Naisip ko lang na baka pwedeng habang nandito ako, pupunta ako, trabaho, then babalik, tatrabaho. Hindi naman, wala akong sinabi Pero for bakit mo good. naisip na Amerika? Ang ganda-ganda ng career mo dito. Kasi wala na akong ibang makitang scape You're very talented. na lugar. Escape? What do you mean? Ba't kailangan mo Na wala akong makitang tumakas. Wala akong makitang kasi sa mga problema. Meron ka bang iniiwasan dito? Anong problema Sabi ito? ko nga sa'yo, mahina ako mahina. Hindi ko lang siya inamin before na mahina ako sa mga negative issues. Like yung... Anong particular negative issue na nagpahina sa'yo? Marami. Maliban sa nachismis kang buntis, but prior Mayroon to akong this... tinagong anak. may anak ka May daw. anak daw ako. May anak ka na nga ba? Wala. So dalaga ka pa rin? Dalagang dalaga. At nung bumili ako ng bagong house, binili raw ng DOM ko. Totoo ba yun? Hindi din. Bumili ka ba talaga ng bahay? Bumili ako ng bahay. Saan mo nakuha yung pera? Sa Pinag-ipunan show mo, okay. na pinagtatrabaho. At saka parang unfair naman yun kasi po everyday naman nila ako napapanood sa TV. At alam mo naman, di ba, maganda rin naman talaga yung kinikita natin bilang nagpapasaya sa mga tao. Pero, Correct. Tsaka may mga regular gigs ka pa sa Punchline Love Life. Dapat hindi mo na Metro Bar. ginagawa ngayon. Na hindi ko na rin ginagawa. Kaya akala tuloy ng mga ngayon. tao, may issue ka kay Mr. C na Wala. may-ari. Kasi bago pa ako umalis kay Mr. C, hindi na talaga ako nagsiset. Dahil nung time na yon 7 months na akong hindi nagsiset sa Punchline, Laugh Line, Metro Bar. But it doesn't mean na meron kaming tampuhan or galit sa isa't isa. Para na rin sa akin yon. Dahil sabi ni Mr. C nga, sabi ko, Dad, siguro kailangan din natin magpahinga kasi tinubuan ako ng nodule sa lalamunan na dumating sa point na uma-absent ako sa Wawawi. Na kailangan ko nagsho-show ka talaga. pa the night before. Oo, kaya sabi niya, sige, kung yung decision mo, okay lang. So, simula nun, hindi na ako nagsiset. Pero ngayon lang ako hindi nagsiset dahil wala na ako sa kanya. Before pa. Ano ngayon ang plano mo? Wala kang trabaho. Technically, you are jobless. Tama ba ako? Mali? 1 month pa lang akong walang trabaho. Kasi ano ngayon ang plano hindi mo? talaga ako nag-accept ng kahit mga guestings. Kasi Magpahinga gusto ka ko talaga. talagang magpahinga. Sometimes dadating yun sa atin na parang... Ay, ako hindi ako nagpapahinga. Takot ako mawala ng pera. Hindi, di ba? Alam mo yon. Pero ngayon, sabi ni Ate Kai, you have to be strong. We're here para to support you and to help you. Kung ano man yung mga emotional problems na pinagdaanan mo dati, kaya natin yan. Okay. And So, meron yun bang lang nila-line up na shows for you, si Kakay? Nilalako ka ba niya sa mga TV networks? Sa mga... Hindi ko pa alam. Wala pa po akong balita. Pero Recording sa abroad, company? meron na magkakaroon siya. kayo ng abroad shows. na shows. Hindi ko pa lang siya sa August, definitely. Alright. August. So, good for you. So, okay ka naman ngayon. Siyempre, may mga bayarin Oo. monthly. Paano ka? Okay naman ako. Nakaipon May naman ipon ako. prior to... Sige. Hindi kasi ako mabili ng mga signature, mga Louis Vuitton, mga ganyan. Maipon akong tao. Anong message mo ngayon sa mga fans mo na miss ka to the point na naniniwala tuloy sila sa chismis na ikaw ay buntis, na ikaw ay may karelasyon si Willie. Hindi sila naniniwalang bigla kang nalang nag-resign na walang dahilan. Kausapin mo yung mga fans mo. Ayan, thank you sa mga fans na nandyan pa rin. Thank you. And I'm sorry dun sa mga iba na na-offend dahil sa desisyon ko. Siguro sana maintindihan nyo rin na tao lang din ako. Sometimes nagiging weak ka talaga, lalo na pagtingin mo sa likod mo, minsan wala kang masasandalan. Pero now, I'm stronger.
At siguro naman, nandyan pa rin kayo para tulungan ako sa paniwagong paglalakbay sa aking buhay, sa The fact na aking nandito showbiz sila career. ngayon, I'm sure they are very supportive. They will support you all the way. Ako naman, maraming salamat. Thank you din, sweet. For your honesty at dito ka nagsalita sa Showbiz Central. Palakpakan naman natin, Miss Thank Janelle you. Jamer. And gusto ko rin magpasalamat kay Mr. C. Thank you so much. And ngayon, gusto ko rin magpasalamat sa Arya Productions. Yan nga si Ate Kakay. Maraming salamat po dahil pinagkatiwalaan niyo po ako at tinanggal sa inyong tahanan. Maraming salamat I'm sure po. Kakay will take care of you. Oo, Thank you very much, Janelle. And Punchline Laugh Line Metro Bar. speaking of Kakay, narito na po ang malapit na maging bayaw ni Kakay na si Mr. Ogie Alcacid. Yan po ang dapat ninyong tutukan sa pagbabalik ng Showbiz Central. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Tinatakbuhan ng TV host ang magkapatid na kaluluwa na di umano'y sumusunod sa kanya. Dalawa sila, yung babae, mga ganito siyang kaliit. Buhok niya, parang, China, pero mahaba. Katabi siyang lalaking bata na ganun din ang hair, singkit sila. Kaya dumulog siya sa Showbiz Central na siya namang nagpatawag ng isang psychic. Natunton ang mga spirito sa lumang bahay na ito. Ano ang misteryong bumabalot sa lumang bahay? Bakit sinusundan ng TV host ng kaluluwa ng mga bata? Ang mga nakakapangilabot na detalye, susunod na. Kapag nag-iisa ka sa dilim, palagi ka bang nakakarinig ng mga kaluskos? Pagkagising mo ba mula sa isang malalim na pagkakatulog, may mga kakaibang nilalang na nasa tabi mo, nakatitig sa'yo? Si Arnel Ignacio, sanay na raw sa mga ganitong karanasan. Madalas daw kasi siya maka-encounter ng mga multo. Pero isang insidente ang labis na bumabagabag sa komedyan. Sinusundan daw siya ng kaluluwa ng 2 batang hapon. Sa kwarto ko din nagpakita yun eh. Dalawa sila, yung babae, mga ganito siyang kaliit. Buhok niya eh, parang, China, pero mahaba. Tapos yung damit niya, yung dilaw ng kupas-kupas. Katabi siyang lalaking bata na ganun din ang hair, singkit sila. Tapos pagdilat ko, nakatayo sila sa harap ko. Ang linaw-linaw sa akin ang itsura ng Ang feeling ko magkapatid sila eh. Dito naman sa San Juan, meron kaming uupahan sana ng lugar ng parang tambayan namin. Kinukunan namin, paglabas, may bata na naman, school uniform eh. Sa tulong ng isang psychic at spirit expert na biyasa sa pag-a-analyze ng human aura, inalam namin kung ano ang pakay ng mga multo kay Arnel. Si Arnel is very open eh. His third eye is very open. Heightened lahat sa kanya. Totoo, magkapatid yun. Alam mo, ang spirit kasi, kung ano ka, kung ano rin sila nung nabubuhay, yun yung lumalapit sa'yo ng type ng spirit. Kanya, ang spirit niya na lumalapit sa kanya are all innocent children. Somehow, they identify themselves with Arnel. Bukod sa occasional na pagpapakita, hindi naman daw sinusubukan ng mga kaluluwa na saktan si Arnel. Para imbestigahan ang supernatural experiences ni Arnel, tinunton ng aming team ang loteng dati pinagtayuan ng ancestral house nila sa Congressional Village, Quezon City. Nakapadlock na ang gates papasok ng lote pero hindi na namin kailangan pumasok pa dahil sa labas pa lang marami na nagparamdam at nagpakita. Basically, ang nararamdaman ko dito, hindi lang mas eerie kasi siguro sa mga ibang bahay yung sinipatan na dito. Paganda sa may piguan dito. Nakakatakos ako parang, kaya sabi ko, tingnan nga natin kung ano yun. Kasi parang nakakang babae din ako. Akala ko, pag-aroon, kasi puti eh, parang may sumilip. Pero hindi ko pa yung niya. Nag-wail. Parang hirap na hirap siya. Diyan ko nakita yun eh. Oo. Katamit dyan. Kasi nakita ng lalakad, gusto ko yung kakaliwakan yun. This just in, pinaplano raw ni Arnel na muling bilhin ang naturang lote para patuyuan ang isang bagong bahay. Sa ngayon, nakatira siya sa isang condo unit sa San Juan kung saan ayon sa aming psychic ay dinadalaw pa rin daw ng multo ng 2 batang hapon. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Ang pagbabalik Pinas ni Ogie Alcacid. Naging mas open sila ni Regine tungkol sa kanilang relasyon nang nag-concert tour sila abroad. At sa pagbabalik ng singer-songwriter, ano ang mga bagong pahayag niya at handa na ba siyang makilala ang #1 fan ni Regine na sikat sa internet?
na live. Susunod na. Out in the open na nga ang relasyon ni na Ogie Alcacid at Regine Velasquez ngayon. And it's obvious, they're happy na nagagawa na nilang i-express kung gaano nila kamahal ang isa't isa. I asked her if she was still my girlfriend. She said, of course. She can answer now, but she's here. I've never been happy before, at least not like this. Tanggap din ng mga fans ni na Ogie at Regine ang relasyon nila. Patunay dito ang matagumpay na US concert series na pinagsamahan nila, where they even shared some special moments together. Siyempre, it's the first time na magkasama kami ng medyo matagal. And kasama pa namin yung mga kaibigan namin. So, masayang-masaya kami. Nakakalakad kami sa mga malls, nag-dinner kami, you know, it was very romantic and we had a great time. Nakakatuwa, nakakataba ng puso, hindi ko ma-express eh. Basta masaya kami. And now that Ogie is back, sa Showbiz Central siya magkukwento ng kanyang special US trip. Kasabay nito, makikilala niya ang isa pang taong labis ring nagmamahal sa kanyang girlfriend. Sa kanyang first ever live studio interview matapos ang kanilang pag-amin, Ogie Alcacid, live on Showbiz Central. Mga kapuso, live na live here in the studio and first time here in Showbiz Central, Mr. Ogie Alcacid. Welcome back, fresh from the US. Hello! Magandang hapon po, Raymond. Siyempre sa mga nanonood ng Showbiz Central. Congratulations, guys! Yes. Now, how was your series of concerts sa US saka sa Canada? Alam mo, Raymond, I enjoyed myself so much. Yung Canada, of course, we had a little bit of problem, pero okay na. Sa States naman, it was all very successful. So sa lahat po ng mga nanonood natin mga kapuso dyan sa Canada at sa USA, thank you so much for all the sold-out concerts. Yes. Thank you. Pero alam ko nung beginning part of your concert series, nagkaroon ng problema sa Canada at may na-cancel ang show. Tapos na ba yung issue na yun o napag-usapan nyo na ba yun? Kami kasi we're fine eh. But between Ana Puno and the producer from Canada, nag-uusap-usap pa sila. You know, we're hopefully maayos din yan. So walang demandahan kasi may naglabasan na baka daw may demandahan. As of now, wala pa naman. Okay, so, and we also heard na papunta ka ng Australia. That's right. Next week where Michelle and your daughters are based. Well, anong plano mo doon? Siyempre, bakasyon yung mga anak ko. And sinasamantala ko kasi na bakasyon yung mga anak ko dahil mas I can spend more quality time with the kids. Hindi yung pag nasa school sila, medyo hatid ko pa sila sa school. It's nicer that way na the normal yung bonding namin. Father-daughter things that you can do sa Australia in private, diba? That's right. And you're also gonna see Michelle there, of course. Of course. All right. Now, Kuya Ogie, this is a very, very special afternoon dahil alam naman natin lahat kung gaano niya kamahal si Miss Regine, hindi ba? Nakita natin sa VTR. Pero may isa pang taong mahal na mahal si Regine at kaboses pa daw. Kilalanin natin siya. Narito. Marami na ang gumaya at marami na ring nagtangkang kumanta like Regine Velasquez. Pero may nakakopy na ba sa boses ng Asia Songbird na singgaling nito? Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Meet Jason, isang 23-year-old Regine Velasquez fanatic from Iligan City. Jason got our attention matapos namin makita ang iba't ibang videos niya sa internet kung saan sumikat siya dahil sa galing niyang kumanta ala Regine. At sa tulong na rin ng ilang mga kaibigang naglagay ng mga videos ni Jason sa internet, nahanap namin siya sa barangay na ito sa Iligan City. Dito, nalaman naming isa palang parlorista itong si Jason. Uli lang lubos na siya at nahiwalay sa mga kapatid mula nang mamatay ang mga magulang. Dahil hindi nila matanggap na bading sa Jason, so Jason moved out to his relative. Yeah, may point din na nanawa talaga ako sa kanya because he's really down those times. Pero malungkot man ang kwento ng buhay ni Jason, nagagawa pa rin niyang ngumiti dahil na rin sa idolo niyang si Regine. Bata pa lang ako, nakikinita ako sa kanta ni Regine. You know, ginagayo ko lang yung kanta ni Regine.
maganda siya, tsaka so gusto ko talaga siya dahil magaling siyang kumanta, tsaka number 1 siya sa lahat ng singer dito sa Pilipinas. Yun lang. Is very fanatic talaga with Regine because he can impersonate well Regine's vocal style. And just like every fan, pangarap rin ni Jason na mapanood ang idol niya in concert. Unfortunately, isa ito sa mga frustrations niya. May concert si Regine dito, kaso hindi ako nakapasok kasi wala akong ticket. Tsaka yun lang, nakita ko lang siya sa labas. Yun, masaya ka naman? Masaya na ako doon. Nandun ako sa likod ng stage, nakikinig ako, dun, okay na sa akin yun kahit hindi ko siya nakita. Pero minsan ang nabigo, hindi pa rin daw sumusuko si Jason. Gusto kong kumanta, syempre, makaduwit si Regine. Yun lang. Miss Reg, kung nakikinig ka, sana mag-duet to tayo kahit isang kanta lang. At ngayong hapon, magkakaroon ng special twist sa pangarap na ito ni Jason dahil makikilala niyang isang taong napakalapit sa puso ng idol niya, none other than Regine's love, Ogie Alcacid. Ang very special na pagkikita ng dalawang taong labis na nagmamahal kay Regine Velasquez, masasaksihan mo na dahil taga Showbiz Central ka. Yes, Regine's #1 man will meet her #1 fan. Here's Iligan Songbird. Jason, join us here. Fresh from Iligan. Ito na, ang the man in Regine's life. Anong masasabi mo kay Ogie Alcacid na katabi mo ngayon? Yung masasabi ko lang boys, na-shock po ako dahil first time ko po dito at gusto ko lang po magpasalamat dahil nabigyan pa ako ng chance na makapunta po dito at saka parang ganito, makapunta dito sa studio at di pa rin po ako makapaniwala na kaharap ko po si Mr. Ogie. Ogie, what can you say? What can you say? Kaboses, di ba? Kaboses ni Miss Regine si Jason. Pipikit mo yung mata mo. Oo, birit parang- ni Regine. Paano mo napag-aralan yun, yung mga birit-birit na yan? Sa ilog ka rin, sa tubig ka rin nag-train? Hindi po. Bata pa po ako. Idol ko na po talaga si Miss Reg. Tsaka yung alam niyo yung bago ako matulog, pinaparinig ko yung mga songs niya. Ano Kala ko favorite bago song? ka matulog, nagdadasal ka kay Regine. Ano favorite song mo ni Regine? Dadalhin, araw-gabi. Ayun, marami pa po. Jason, may gusto ka bang sabihin kay Miss Regine na pwedeng iparating ni Ogie sa kanya? Gusto ko pong sabihin sa kanya kung happy yan, ano na lang, mahal na mahal ko siya. Yun lang. Yun lang po. Sumisigaw si Sweet, duet daw. Pwede Uy. namang sample lang duet para dun sa mga hindi naka-experience dun sa concert series nyo sa States ay may Duduet experience tayo. namin dito sa studio. Anong gusto mo? Alam mo ba yung hanggang ngayon? Tayo naman kayo, duet naman Oo. please. Baka mas matangkal pa si Jason sa akin. Ayan na po. Iligan Songbird. Ayan. Paano ba to? -1 ba o -1? Handa ka na? Sige. Talikod ka. Ayan. Ay. Ayan. Kinikilig si Sweet. Memoryado mo to, ha? Bakit di magawang limutin ka? Bawat sandali, ika'y naaalala. Tangi kong dasal sa may kapal, makapiling ka muli. Bakit di ka nais sa isip ko? Bawang lagi laman itong puso ko. Kahit pilitin ko ang dami magbago, ikaw pa rin ang
Ikaw pa rin ang natatanging pangarap ko. Ikaw lamang hanggang ngayon. Ikaw lang ang tunay na minamahal. Ikaw ang sinintay ko ng kay tagal. Ikaw ang ligaya. Ikaw ang ligaya. At pag-asa. Ikaw lang, wala nang iba. Wala pa kayong mga kamay. Palakpakan naman dyan. Hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang iniibig ko. Ikaw pa rin ang natatanging pangarap ko. Ikaw lamang hanggang ngayon. Dapat ba nating pagbigyan? Yes! Palakpakan naman dyan. Ang sweet daw! Ano ba? Ito, marami sa studio ang pumikit dahil para ma-imagine nila na si Songbird talaga yung kumakanta ngayon. Boses, galing. At ito, Jason, may update kami. Kakatawag lang ni Alan Kay at gusto ka raw niyang kunin sa Clowns. Congratulations to you and to Alan Kay, thank you also. Anong nararamdaman mo ngayon nakaduet mo? Ha? Anong nararamdaman ni Jason Maraming ngayon salamat po. It's it's a opportunity, chance, once in a lifetime opportunity. Parang ganun. Alam mo, Jason, rare na rare yung talent mo, ha? Keep it up. Congratulations. Maraming salamat din po. Sige. Pwede ba ako mag-plug? Pwede ba ako mag-plug? Ano ba? Huwag nang... Merong mga request from the audience, Kuya Ogie. I don't know if you're gonna... Kiss daw, kiss daw, kiss daw. Ang pogi naman. Bago niyo pa sa personal. Kinikilig pa. Ano daw? Gwapo pala kayo sa personal. Salamat. Yan! Ano ba? Okay. Thank you, Kuya Ogie. And of course, you can plug your Yep, show. August 24-25, I'll be at the Music Museum. It's a special birthday concert. Birthday ko po. It's called Faces of My Life. See you there, Music Museum. August 24-25. Special thanks to Casa Royal in Iligan City and Richville Hotel for accommodations for our guests and our staff kasi sinundo pa nila si Jason from Iligan. Jason, I hope you take that once-in-a-lifetime opportunity. Another one from Alan Kay. So congratulations with that. Maraming salamat. Okay, mga taga-Showbiz Central, ito na ang dapat nyo tutukan dahil Rufa May Quinto at Pia Guanyo magsasalita na. Diyan lang kayo. At susunod na, may bago na raw dinidate si Bossing. Pia Guanyo, magsasalita na, live. Welcome back here on Showbiz Central. Napanood po natin ang ilang updates sa hiwalayang Eric Santos at Rufa May Quinto. So, At talaga naman, meron pa akong mainit-init ika nga this just in. May mga bagong statement po si Mr. Eric Santos, kaya naman minarapat po ng Showbiz Central na pasagutin naman ang isa sa miyembro ng ating Central Jury na si Ms. Rufa May Quinto, nakatabi ngayon ni Mo Twister. That's right. Obviously, kanina, Rufa, parang ibang yung mood mo eh. You look a little sad right now. At saka nag-block na siya ngayon. Yeah, nag-block. Hindi, kanina pa ako umiiyak bago when I found out na meron siyang interview again sa kabila. Bakit? Ano bang deal nyo? May deal ba kayo na hindi nyo ipag-uusapan on TV kasi it's a special personal thing? Tinext ko siya, sabi ko sa kanya, of course we owe it to the public naman to tell the world naman na Right. wala na. Kasi parang ang hirap naman naguhulaan. So tinext ko siya, sabi ko, bakit ka pa nagsalita again? Tapos sabi niya, bakit? Sabi ko, alam mo naman masasaktan ako. Kasi sabi ko sana, wag na magsalita. So, nung nagsalita na siya, yun, breakdown sina ako kila Pia kanina. Then, nag-text ako, tinawagan ko na siya. Sabi niya, panoorin mo, wala naman akong masamang sasabihan, ganyan. Which, wala naman masamang sinabi. Kaya lang parang,
sa bagay, sabi naman niya, wala na kami. So, kung gusto niya magsalita, magsasalita siya. Yun ang sabi niya, parang hindi ko na pwedeng kontrolin yung tao kung ano pa yung gagawin niya sa buhay niya. Yes, pero Peach, nasabi niya doon na nag-sorry siya sa'yo sa mga pagkukulang niya. Ano ba yung mga pagkukulang niya? The last interview he had, sabi niya, naiyak siya because sasabihin daw niya, ayaw niyang mawala kami ng tuluyan. For me, ayaw mo palang mawala ng tuluyan. Sana, umeffort ka naman. Anong kasunod nun? Diba? So wala pa siyang effort on his part para to prove to you na he wants you back. Kasi he also said it again, di ba? Na parang he's been hoping. Hindi pa daw handa si Eric to let you go, but he is letting you go. Parang ganun yung I wanna statement. be honest kasi ako naman talaga ang naunang umayaw na. Okay? Kaya hindi rin ako makapagsalita or makapagdetalye the last interview I had. Kasi parang, ano sasabihin ko? 'Di ba? Parang, anong sasabihin ko? Wala na eh. Ano pa? Magdidetalye pa ako. So, ayoko na lang hanggat maaari talaga. I'm trying to laugh all the time. Kasi parang, I'm hurting inside. Ayoko nang ipakita pa sa buong mundo na ang sakit. But of course, 1 taon din yun. Minahal ko yung tao. Mahal ko yung tao. Hanggang ngayon naman. Kaya lang sa ngayon, ito lang talagang nararamdaman ko eh. Ito yung tingin kong tama sa aming dalawa eh. Wag na muna. Respetuhin namin Understandable yung space na kailangan ni Peachy. Oo, Understandable pero yun. ano ngayon ang message mo kay Eric? Your final message to Eric. A message ko sa kanya, mag-uusap tayong dalawa. Pasensya na. Sobrang naguguluhan ako. Isang beses tayo nag-usap, pero hindi pa tayo nagkasundo. Nauwi sa argument, ganun-ganon. So, wala tayong naayos. Pero, ayoko mag-away tayong dalawa. Ayoko nang mawala yung respetuhan. At saka kahit na magwakas man ito or hindi, kung ano man pupuntahan ito, ayoko nang magkaroon tayo ng away. And yung respetuhan, matira man lang sa ating dalawa. Kasi alam mo, magmula nung umpisa pa lang, bugbog na tayo. Lahat ng ginagawa, lahat nangyayari, bugbog na tayo. So sana, hanggang sa huli, keep it to ourselves sana. Peachy, may nag-text lang sa akin kanina lang, bago ka sumalang. Magkakaroon daw kayo ng show by next week or 2 weeks from now ni Eric. Totoo ba to? Nagba-back out ka daw sa show na yan? Hindi naman ako magba-back out kasi trabaho yon. May concert po kami, yung title nga, Lovebirds. So itutuloy to kahit sa mga bagong update na ito? Tutuloy pa rin siya. Sa August 4 yan. Oh, syempre kailangan hiwalay ang professional life sa inyong personal life, di ba? Alright, so excited Tsaka, kami. hindi naman kami magkaaway ni Eric eh. Hindi kami magkaaway. Okay. Nagtitext pa rin kami. Okay. So at Thank least you. malinaw yan. Thank you, Yes. Peachy. Eto ngayon, kailangan pa nating linawin at mga kapuso, dapat ninyong tutukan sa pagbabalik po ng Showbiz Central, si Miss Pia Guanyo magsasalita na. Mga kapuso, ayan, ito nakaraang linggo, di ba Raymond? Laman ng lahat ng pahayagan, tabloid broadsheet si Miss Pia Guanyo tungkol sa relasyon nila ni Bossing Vic Soto. Na boss, sa mga usap-usapan and this is your time to clear it up. May ka-date ba talaga si Bossing sa Sirendra na ibang girl? Nag-away ba talaga kayo sa kondo? Nakakatakot pala talaga magtanong si Raymond. Go, Talaga girl. naging Ganun Showbiz dapat. Central host na siya. Pero, I really didn't want to make a comment about this because I just found the issue so laughable. On the date na in-email ng emailer na ito kay Ricky Lo is actually the same date that me and Vic went out for dinner in Serendra. Okay. So sa lahat ng gabing pinili nung emailer, napili pa niya yung gabi na kasama ko si Vic. So, in Saan short, kayo nag-dinner sa Sirendra? in
Silk. Okay. It's a Thai restaurant owned by Louis Ismael. So, klaro na nandun kayo nung gabing yon. I have pictures. Doon Okay. yun naman din ang sinabing lugar. Kaya lang ang sinasabi nito nga nag-email, ibang babae yung kasama ni Bossing. Baka naka-week ka ba nun? Hindi Sabi naman pa, ako foreigner. Tingnan mo nga itsura ko dito. Malinaw na ako naman yan. Girl, masyado ka atang maganda niya, kaya nagmukha kang foreigner. Meron tayong mga pictures nun, of course. Kasalanan pala yun. Nagpa-blower ka. Nagpa-blower kasi ako because galing ako sa Chika Minute that night. Ayan. Vic picked me up. That's her picture. Alright. Taken in Silk. On June 22, the date the emailer said Vic was seen with another girl. Alright. So Eh, yung- the only reason why I came out to clarify this is because, first of all, I find it so unfair that they're painting Vic to be this person who cannot remain faithful to his girlfriend, when in fact he's a very good person and he is very faithful to me. So parang kawawa naman siya that he's being painted as a philanderer. Pero yung two-timer. ano raw, nagsigawan daw kayo sa condo unit mo, may nakarinig daw. May time ba na nag-away kayo within the last couple of weeks? Kaya may mga ganong issues? Well, as with any other couple, you have disagreements, you have fights, but me and Vic are adults. We don't scream at each other like 12-year-olds. Diba? So we walang sigawan. We settle our differences like adults do by talking about it, by having a conversation about Naku, yan it. ang reason kung ba't ayokong tumira sa condo. Takot akong machismis. Okay. Alright. So, ang Ba't ka bottom umabsent? line... Wait, ba't ka umabsent sa Chika Minute in all your shows? Last Tuesday, na-miss kita. Oo nga, So, what happened? maraming ang na-alarma doon. Kasi si Mike Enriquez, Girl, this is the day after lumabas yung article ni Tito Ricky. sabi nga ni Mike Enriquez sa akin, Pia Guanyo, do not be absent a day after Ricky Lo writes about you. So, bakit ka But the absent? fact of the matter is, talagang I got sick that day. I didn't go to Eat Bulaga, I didn't go to 24 Oras because I was feverish. I had been working straight 7 days a week for 2 or 3 weeks now. And I guess it just took its toll on me. Very understandable at klarong-klaro na they are still together, walang awayan. And thank you, of course. I need to greet someone. Go. I need to greet my inaanak, Karina Guanyo. Happy birthday to you. And, honey, hi. Ayan, Oh, sweet na napag-greet sweet. siya. Honey, yung tawag. Kita mo na, so walang problema sila ni Bossy at okay na okay sila. Yes, thank you very much for all your concern, everybody. A lot of people texted me. Thank you so much for your concern, but there's nothing to be concerned about. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa atin ngayong hapon. Yes, I want to thank Celio, L-Time Studio, Bench, Propaganda, and Dr. Manny in Paikalayan. At aabangan nyo kami next week. Siyempre, maraming papasabugin ng And Showbiz let's Central. thank Jawboy for my makeup, Go. Lenny, Sir George for my hair, Art Deco for my makeup, and Jerry, our stylist. Hi, Mr. Right, from Well, Jerry. ako, Joey Samson, My Cube Hair Watch Salon, and of course, Dr. Manny and Paikalayan. Thank you very much, everybody. Dr. Manny and Paikalayan. And maraming salamat sa mga taga-Showbiz Central. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at Salamat, pagtutok. We'll see you next Sunday! See you next Sunday dito lang sa Showbiz Central.